May nagtanong kung ano nga daw ba ang WPQT o WQT at saan yon makukuha. So for today's video, ito ay para sa mga baguhang welders na hindi pa familiar sa WPQT o WQT or pwede ring WPQR. Actually, nasagot ko na to sa previous vlog ko pero for the sake of new followers ng ating page, kaya ito ipapaliwanag ulit natin. Sakto lang din kasi kakatapos lang naming mag-trade test nung nakaraang araw dahil related ito sa pagkuha ng WPQT or WQT. So, ang Welder Performance Qualifications Test o WPQT at Welder Qualifications Test o WQT o pwede ring Welder Performance Qualifications Result ay parehas o iisang document lang yan, kaya huwag kayong malilito. May nag-comment kasi before na may kasamang pagmumura na saan ko daw napulot yung salitang WPQT. Wala daw ganon. It should be WQT lang. Hindi ko na nga lang pinansin dahil halatang hindi rin niya alam na ang WPQT at WQT ay iisa o parehas na document lang para sa mga welders. Sa pag-a-apply kasi ng trabaho bilang isang welder, malaking advantage sa atin kapag meron tayong document na ganito. Maliban kasi sa mga certificates gaya ng training certificates o certificate of employment, ang WPQT or WQT ang isa sa mga hinahanap ng mga employer, lalong-lalo na kapag sa abroad tayo nag-a-apply. Isa din kasi ito sa mga document na nagpapatunay na subok na tayong welder, na nasubukan na nating makapag-trade test at pumasa. So, saan nga ba tayo makakakuha ng WPQT or WQT? Sa ngayon, may mga welding training centers na accredited na ng TESDA na authorized magsagawa ng trade test at nagbibigay na ng ganitong document. Gaya na lang ni WeldTech. O ayan, na-promote ko na kayo. Baka naman dyan. Kailangan mo nga lang ng budget pambayad ng trade test nila. At kapag nakapasa ka sa trade test, mabibigyan ka na nila ng WPQT or WQT. And maliban sa training center, ang pangunahing nagbibigay talaga ng ganitong document ay ang mismong company na ina-applyan mo o pinapasukan mo na nagpa-trade test sa'yo. At syempre, libre yon since sila nga ang nagpa-trade test. At kapag pumasa ka naman sa trade test, automatic yan, mabibigyan ka na ng WPQT o WQT. Gaya dito sa video, after naming pumasa sa trade test, ay may panibagong WPQT na naman akong naidagdag sa mga qualification document ko. At karagdagang kaalaman ulit, baka na-curious kayo kung ano nga ba kasi ang nilalaman ng WPQT o WQT. Sa document na to nakasulat ang mga informations about sa trade test na sinalihan mo. Kung anong klaseng tubo at anong size ng tubo ang hininang mo, anong mga materials ang ginamit mo sa paghinang, anong welding position ng tubong hininang mo, anong welding process ang ginamit mo, anong test ang ginawa sa test pipe mo, at marami pang iba. Sa mga baguhang welders naman na nag-a-apply sa trabaho na walang WPQT or WQT, huwag kayong mag-alala dahil marami pa ring company or employer na tumatanggap ng aplikanting tulad nyo. Basta ang mahalaga, pumasa kayo sa pa-trade test nila para magkaroon kayo ng ganitong document at syempre, automatic yan, pag pumasa kayo sa trade test ay tanggap na kayo. Kaya sa pag-a-apply natin sa trabaho, lakasan lang natin ang loob at magkaroon tayo ng tiwala sa sarili para kung mapasabak man tayo sa mga trade test ay nakahanda tayo. So, good luck sa pag-a-apply ng trabaho mga kabakal at dito ko na rin tatapusin ang aking boring na video. Salamat sa panonood. See you next time. Bye!